na to, this is my second preaching. Second preaching. Which is nagkataon na doon sa dinaanan ng bagyo. Ang first preaching ko, yung pinaka-devastated na dinaanan ng bagyo, doon ako nag-preach sa Tacloban. First ever, 2005. Same year, 2005, sa Samar. Yun. Itong message ko. So, title nito, The Other Side. So, pakibuksan po yung Bible nyo sa Mark chapter 4. Okay. Mark chapter 4, verse 35. So, ito, very familiar na sa inyo. Sobrang familiar. Sa totoo lang. 4. Verse 35. Pasensya na po at ako'y busy po. Sobrang familiar nito. Ilang beses na ninyo narinig to. Tama ba ako? Yes. 4. Verse 35. Simulan natin. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Verse 38. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him up and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Then they were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Lord, thank you for your word. Bless your word. Bless this day. Thank you, Jesus. Amen. So, sino nakarinig na ng story? Familiar hindi? Ilang beses mo na narinig yung story? Ilang beses ka na rin nakarinig ng teaching concerning sa story na yan? Yan, ikaw, nakarinig, ilang beses mo na narinig? So, bata ako sa church. Sobrang bata pa, no? So, normally, alam natin yung story na to, yung natutulog si Jesus Christ, tapos bumabagyo, di ba? Okay. Di ba nagbabasa tayo ng Bible? Pag kayo ba nagbasa kayo ng Bible, paano kayo magbasa? Binabasa nyo lang ba siya as it is? O ginagamit ang nyo ng creative imagination? Di ba? Okay. Ngayon, di ba sabi niya dyan, alam natin si Jesus, ano itsura? Pag kayo nagbasa ng Bible, tip, try to imagine. Okay, ano itsura ng bangka? Okay, ano itsura ng bangka? Tapos sabi doon, natutulog si Jesus. Saan siya natutulog doon? Sa banda. Tapos, ano itsura ng mga disciples na nagpapanik sila? Tapos, ano next na nangyari? Ginising siya. Okay. Tapos sabi niya, doon sa storm, be still, be quiet. Tama? Okay. Nung sinabi niya doon sa storm, be still, be quiet, paano niya kaya sinabi yun? Diba? Behave ba? Paggalit? Diba? Tapos may gesture ba siya? Nakatayo ba siya? O, diba? Okay. Pero ito maganda. Ito maganda. Kung ikaw, isa ka doon sa mga disciples, isa ka doon, nandun ka, nakita mo yung eksena, nakita mo, kita mo, as in talaga kita ka na, wow, okay. Ano magiging reaction mo? Kunyari last Sunday, naulanan tayo. Paano na ba si Ray? Bigla sinabi ni Ray, "Ray! Stop! Minto!" Ano magiging reaction natin? Ikaw, ano magiging reaction mo? Will you be speechless? Will you be ma-afraid ka ba? Matatakot ka ba? Tatalo ka ba sa dagat? Okay. Ikaw, natanong mo naman sa sarili mo yun? Okay? So, isa pa. Okay, isa pa. Yung mga nandun sa bangka, andun kasama dun si Peter. Agree. Kasama dun si John. Agree. Okay, kasama dun si James. Kasama yung mga yon. Isa sa mga unang disipulo ni Jesus Christ. Unang apostle. Anong trabaho nila? Yung tatlong yun, anong trabaho nila? Fisherman, mangingisda. Ang mangingisda, marunong lumangoy o hindi?
Siyempre na, marunong naman yun. But, guess what? There's a storm. At isa sila sa mga natakot. Take note, marunong sila lumangoy. Di ba? Pero normal naman yun, di ba? Pero dapat sila yung sila yung mauuna sa magsasabi na, relax lang, kaya natin to, ganito, di ba? Okay. So, nahawaan na rin sila ng panik ng ibang tao, di ba? Minsan may ganun kasi, kahit gano'n kakalma, basta nagpanik na yung kasama mo, ano mangyayari sa'yo? Kasi nagpapanik ka na rin. So, napaka-familiar uli ng topic natin, ng message natin. Now, so si Lord, meron siyang other side na gusto sa bawat isa sa atin. So sabi doon, diba, sa verse, balikan natin, verse 35. That day when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. There's this other side. There's this always other side na to. Ano to ibig sabihin other side? Ang other side is this. Okay. Mula sa side na to, ano yung other side ko? Saan? Ito ang other side ko. Okay? Mula dito, ano other side ko? Kayo. Kayo, sino other side nyo? Ako. O kayo nandun. Okay? So this other side. Ibig sabihin, when you said other side, it is not in the same place. Ibig sabihin, meron bang paggalaw na nangyari? Meron. Di ba? From here, saan ka pumunta? Other side. Yung lugar. Okay. Now, naniniwala kayo na merong magandang plan si Lord sa buhay nyo? Naniniwala kayo yan? Ara, naniniwala ka? Yung plan sa'yo ng Lord, sobrang mas maganda pa kaysa sa plano mo. Tama? Okay. Ngayon, yun yung tawagin natin, yung plano ng Lord na yun ang tawagin natin other side. Clear? Clear. Okay. So, si Lord, meron siyang other side sa atin. Ngayon, ano ba yung other side na yan, Kuya Mike, na pinagsasabi mo? Ano ba ito other side na yan? Okay. Pag binasa niyo yung Bible, meron dyan sinasabi, leaving the crowd behind. Tama? May crowd dyan. Agree? They were the crowd. Ano yung crowd na yun? Kenta. Normally sa crowd, ano meron sa crowd? Tao. Ano ba? Maraming tao. Ano ba? Magulo. Maingay. Magulo. Ano ba? Commotion. Di ba? Yan ang crowd. Marami. Tayo hindi tayo crowd. Few lang tayo. Okay? Okay. So, pag sabing crowd, sobrang dami niyan. Sobrang dami yan. And minsan, eto rin minsan sa crowd, minsan may common silang interest. Kaya sila nagsasama-sama. Example, pagka-rally, di ba? Okay, crowd. Anong interest nila? Di ba? Pag concert, anong interest nila? So may crowd. Agree? Say. The same life. Sa buhay natin, maraming crowd. Ano crowd? Sa crowd ba, ikaw nakaagalaw na matino? Kinda. Komportable ka ba? Slide. Diba? Slide tama. Tapos ganito, ito, okay. Ikaw ba yung KJ sa crowd? Anong KJ? Yung So, nagtatalunan ng concert, ikaw nakatayo pa rin doon. Di ba? O maya-maya. O hindi, siguro na simula nakatayo ka pa rin, pero maya-maya ako, anong ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Anong ginagawa nila? Mamaya nagtatalunan sila, ikaw na rin, nakikijamming ka na rin. Di ba? Okay. So that's crowd. And minsan, pagka ikaw naman sa crowd, kung ano yung ginagawa ng karamihan, yun yung sinasabi ko eh. Minsan masyadong contagious na pati ikaw, nahahawa. Totoo. Kaya yung tipong, hindi, pupunta ka doon sa isang party, sa isang jamming, kasi kunyari dito, pag UP Fair, di ba? Malaki yung crowd. So, kung malaki yung crowd dito, minsan may mga tao doon, pumupunta lang kasi, ano lang, out of curiosity. Sa totoo lang. Hindi naman lahat doon pumunta taga-UP o ano, di ba? Pero pero darating ang time na mapapansin mo, kahit wala silang interest sa simula, sa dulo, nagkakaroon sila ng interest kung ano man yung nangyayaring activity dito. So that's a crowd. Yun yung effect ng crowd. Malaki ang effect ng crowd sa isang tao. Okay. Ngayon ang tanong dito, bakit hindi sinama ni Jesus Christ yung buong crowd sa other side? Oo.
kakasya sa bangka. Okay, hindi sila kakasya sa bangka. Pero pangalawa, ito yung isang study dyan. Crowd speaks of lot of things. Kaya ang pinili niya isama sa other side, yung mga disciples niya lang. It speaks of lot of things. Ano yun? Number one, ito yung pipigil sa'yo sa mga dapat na gawin mo. Tulad ng example kanina, pag crowd, ang hirap kumilos. Agree? Ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo para magawa mo yung mga dapat mong ginagawa? Bilang estudyante. Procrastination. Ano na? Procrastination. Hindi ako dyan. Mali po doon. Pag nagpa-procrastinate ka, ano yung ginagawa mo para mag-procrastinate ka? Internet. So, internet. Ibig sabihin, yung internet na yan, pwede maging crowd para sa pag-aaral mo naman maayos. Agree? Ano pa? Kain. Kain. TV. TV. Number one, TV. Tulog. Tulog. Tama, tulog. Tulog, di ba? Okay. Kuya, paano kung lahat-lahat na yun? O di ang dami mong crowd. O, di ba? Tama. Number two, ano pa yung crowd? Crowd, ito yung old ways mo. Pag sabihin old ways, ganito yung ginagawa mo dati, ganito ka pa rin ginagawa ngayon. Ibig sabihin, simula nung nag-aral, kanyari ba, graduating na dito next year. Diba? Simula nung first year, ito kasi may mga first year dito eh. Kaya mga graduating na po yung mga yan. Bilang halata. First year. First year. Okay? Okay. Ganito. Nung pumasok ka, nung college, isa sa mga nadadala ng mga high school, mga graduate ng high school, ng fourth year. Alam niyo kung ano? Ano? Isa sa culture ng high school is yung mahilig mangkopya. Ano yung assignment? Okay. Is yung kopya ng assignment. Totoo, yun, tipong kopya na lang, hindi ko magagawa to, kopya na lang sa ganito, ganyan. Sabi niyo mali. Ano yung first year? Okay. Pero, habang ito, tanungin niyo lang yung mga graduating. Pero habang tumataas yung year level mo, yung college year level mo, nagbabago yun. Na hindi pala yung kultura ng high school, yung pa rin yung kultura ng college. Agree? Ibig sabihin, nagbabago yung mindset mo. Pag sinabing crowd, it means, mula nung pumasok ka ng first year college, hanggang nung gagraduate ka na, ano yun? Nangongopya ka pa rin. Hindi ka na nagbago. Okay? So, pag ganun kaya yung ugali mo, ano kaya mangyayari sa'yo pagka-graduate mo ng college? Hindi, nagkakopya ka. Nagkakaroon ka ng trabaho. Anong tawag sa'yo? Okay? So, ano yan? Number one, crowd speaks of anything that stops you from doing what you should be doing. One word doon, busyness. What makes you busy? Number two, crowd speaks of old ways, old life. Ano ba yung mga ginagawa mo dati na dapat hindi mo na ginagawa ngayon? Agree? Okay. Then last one, crowd speaks of tawag dito? Wrong pressures. Alam niyo ibig sabihin ng wrong pressures? Yun. May idea kayo ano ibig sabihin sa wrong pressures? Pressure is good pag okay siya. Kung ito ay nakakatulong sa growth mo bilang tao. Bigyan ko yung example ng wrong pressure. BI, barkada. Bad influence sa barkada. That's number one wrong pressure yun. Okay, tapos kayo na mag-name ko ano pa yung mga ibang wrong pressure. Diba? Okay. So, tatlo lang papakalanan kong crowd. Marami pa yan. Kaya pag uwi nyo mamaya, isip kayo, ano pa may ibang crowd na pwedeng pumigil sa akin para makuha ko yung dapat na ginagawa ko. Okay. Ngayon, anong ginawa ni Jesus Christ? Pupunta siya on the other side. Ngayon, nung pagkapunta sa other side,
Sa other side, meron dong bagay na nangyari. Alam niyo kung anong bagay na nangyari doon? Doon other side, pagkababaan nila, kung babasahin niyo yung next chapter, pagkababaan nila ng bangka, meron doon isang may sapi. At meron doon pinalayas ni Jesus Christ yung demonyo. Andun sa story na yon, doon yung babasahin sa Mark na yon, yung next chapter na yon. Kung familiar kayo doon sa mga pinalabas ni God, pinalabas ni Jesus Christ yung mga demonyo, doon sa isang may sapi, tapos pinunta niya, alam niyo kung saan? Sa mga baboy. Doon yun. Yung sabi sa kanya ng mga demons, Legion ang pangalan namin, tapos pumunta siya doon. Tapos natakot sa kanila yung mga tao. Alam ginawa ng mga tao sa kanila? Pinabalik sila. Pinabalik sila. So, ibig sabihin, sa other side, nandun yung supernatural, nandun yung power ni God, nandun yung blessing ni God, nandun mo makikita yung galaw ni God. Kung dati nandito ka, nasaan si Lord? Nandito. Ngayon, ganito. Kuya, anong kailangan kong gawin? Unang-una, ito kailangan mong gawin. Gusto mo ba sumama sa bangka? Pag sinabi ba sa'yo ni Lord ngayon, ikaw punta tayo sa other side na. Kasama ka ba sa bangka o mananatili ka kung nasaan ka? Ano gusto mo? Sama. Diba? Okay, ganito. Ang bangkala. Ito ngayon maganda. Ito exciting. Eh dito mga disciples, sama sila. Wala sila kamalay-malay. Sama sila. Sige Lord, sama kami. Other side, sama kami. Okay, punta sila. Sama sila. Sa kalagitnaan ng biyahe nila na akala nila smooth, natulog na si Lord eh. Bakit natulog si Lord? Palagay nyo. Pagod siya. Period. Pagod siya. Kasi tao din siya nung time na yun, di ba? So, normal sa kanya, ang inaantok, normal sa kanya mapagod. Ikaw ba naman eh? Di ba? Ang dami mong ginawa, hindi ka pa mapapagod. Okay. So, pagod siya. Pero, natulog siya. Then, alam niya bang may darating na bagyo? Alam. Palagay niyo? Alam. Yes or no? Sino sabi yes? Taas na kamay. Sinong no? Sinong hindi alam? Alam niya. Ayun. Alam niya. Kasi ang daming instance sa Bible bago sabihin, alam niya na yung sagot. Alam niya na yung sabihin. Alam niya. Ngayon, itong mga disciples na to, eh di nung binabagyo nga, ginising na si God, sabi nila kay Jesus, Lord, wala ka bang, ito yung sentence sila, Lord, wala ka bang pakailan kung malulunod kami? Diba? Para, how does it sound? Sabihin sa'yo, ikaw ba wala ka bang pakailan sa buhay ko? Wala ka bang pakailan sa akin? Ano mararamdaman mo? Diba? Pero, take note, ito mga disciples na to, nakita nila yung galaw, yung mga miracles ni Jesus Christ. May nakita na sila, patikim. Pero sabi nila, hindi, wala. Sabi nila, Lord, wala ka bang pakailan, malulunod kami. So, tinakpan nila si Jesus, tapos nagising si Lord. Isang dahilan kung bakit natulog si Lord, ito yung what I believe isang dahilan bakit natulog si God is this. Maliban sa, ano yun? Pagod. Maliban sa inaantok, kasi gabi nun. It's to test the faith of His disciples. Alam niya na babagyuhin sila. Alam niya na may malalaking alon, at alam niya matatakot yung mga disciples. Anong gusto niyang ituro? Ito gusto niyang ituro, which is, mga kapatid, gusto kong kunin niyo. Ikaw ngayon, nasa bangka ka. Imagine yourself nasa bangka ka. Clear? Okay, everyone, I want you to imagine yourself nasa bangka ka. Okay ba? Okay. Ngayon yung bangka mo, inalon. Tapos, kulang na lang mag-capsize. Okay. Normally, yung mga hindi marunong lumangoy, sila yung matatakot. Kaya kayo marunong lumangoy, takot eh. Paano pa kaya hindi marunong lumangoy? Okay. Then I want you to imagine another one. Doon sa dagat na yun, may mga pating. Okay lang yan. I-imagine lang natin. Just stop imagining. Tapusin na natin. Ngayon, Kuya, pero matatakot ka? Matatakot ka ba? Yes or no? Siyempre, may pating. Ba, okay. Ngayon,
Ito yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Di ba sabi niya, oh you little faith, why are you afraid? Sa ibang verse, sa ibang gospel, pag binasa mo yun, oh you little faith, why are you afraid? Bakit ang little faith ninyo? Bakit kayo natatakot? Take note kulang na lang, anong mangyari? Tumaob sa inyo, tumaob yung bangka. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, tatanungin ko kayo, may mga bagay ba kayong kinakatakutan? Meron. I mean, hindi naman yung wag yung pating, wag yung gagamba, wag yung ipis, iba, wag yung daga. Okay? Okay? Worst nightmare. Okay? Hindi yun. I mean, pag may dumating sa inyo na mga bagay na mga, okay, number one, sige, storms. Mga problem tulad ng walang pambayad ng tuition. Malate sa RO. Diba? Ano pa? Evans. Bumagsak. Dumami fans mo. Okay. Saan ang problem dun Okay. So, ano ba yung mga bagay na kinakatakutan nyo bilang estudyante? Hindi ko graduate. Tama. Oh. Terror prof. Marami, di ba? Okay. So, maliban doon, may mga bagay ka rin tayong kinakatakutan na para mga bagay na hindi natin gusto sa buhay natin. Like, in our families, may mga bagay na nangyayari sa pamilya natin hindi gusto, may nangyayari sa ganito na hindi natin gusto, etc. May nangyayari sa Pilipinas na hindi natin gusto. Alam mo yung ganon? Okay. Pero ito yung sinasabi ni Jesus sa atin, sa bawat isa. Why are you afraid, O you little faith? Ba't ka natatakot? Alam ba ni Lord na may dadaang Yolanda? Alam niya. Marami ba nag-pray? Marami. Sobrang dami. Bakit hindi huminto? Hindi ko alam. Wala nakakalam. Pero, may isang, this is a miracle hindi ito pinalita. Ang path ng Yolanda is this. Samar, Leyte, Tacloban, Cebu, Negros, Dumaguete, Mindoro, Aklan, then Palawan. Dapat yun. Okay. That is dapat should be 7 landfalls. Ang na-report lang 6. Sa Negros. Alam niyo bakit? This is what happened. I have friends sa Negros. There are so many prayer warriors there. Nag-pray sila. Nag-pray sila on the day na kasi sure na tatamaan na sila 100% sure na tatamaan sila on the path. Especially tinatawag na eye of the storm. Pag saan yung eye of the storm na dun yung pinakamalakas bago yung calm. So, papunta na sila dun. Tapos ito yung nangyari, nakakaiba. Papunta na yung bagyo dun sa Negros, kung nasaan sila, specific Dumaguete. Nagpe-pray sila as a Christian, they keep praying. Alam nyo kung ano nangyari dun sa storm? Na-divide into two. Yung Yolanda, nahiwa sa dalawa. Para kung ito yung Negros, kumiwas yung eye of the storm. Then paglagpas dun, nag-iisa ulit. If that is not God, what are you going on? This is true This is true. Naka-prepare na sila. Kaya nga, nung pinakita yung Facebook na dapat, ano tawag dito? Yung pinakita yung kinabukasan, yung nag-post sila sa Facebook. Paano sila nakapag-post sa Facebook? May kuryente. Lahat ng dinaanan ng Yolanda, walang kuryente. Walang telecommunication. Sila meron. Paano nangyari yun? Nag-post sila sa Facebook, tapos pinakita nila itsura, parang wala lang. Parang wala. Parang ganito. Parang Maynila, parang wala lang. They felt the wind, they felt the rain, pero yun lang. Walang natapyas na bubong, walang nabuwal na puno, wala. Pero take note, dapat on the path sila ng distraction. Pero nahati. Kung bakit sila pinili, hindi ko alam. Bakit yung prayer nila pinakinggan, hindi ko alam. Bakit wala ba iba nag-pray sa iba't ibang lugar? Marami. Pero sa hindi ko malaman dahilan, I believe gustong ipakita ng Lord na kung kaya kong gawin ito dito, kaya kong gawin dito sa ibang lugar. Agree? So ano ibig sabihin pinapakita ng God doon? Ito pinapakita niya As long nakilala mo si Jesus at as long na tumatawag ka sa Kanya, kahit anong bagyong dumaan sa'yo, kahit gaano kagrabe at kahit ano pa yung gibain niya, literal
emosyonal, o ano man. One word lang dapat yung meron sa'yo. Alam mo ano? Meron kang payapa ka. Kaya ang hirap nun. Magiging peaceful ako kahit na may bagay na nangyayaring hindi ako okay. That's what's amazing about God. Kahit na, alam mo yung tipong ano ba? Ikaw ba payapa ka, kunyari, wala kang, biglang hindi dumating yung pang-tuition mo? O kaya may sinabi sa'yo, biglang sinabi sa'yo na, nak, hindi ka na mag-aaral next year. Okay. Ganito. Nak, yung medyo naghihingalo na sa ganito, naghihingalo na sa ganito. Will you still have peace? Diba? Hirap. Pero, pag nasa iyo si Lord, pag wala kang peace, siguro nagpapanik ka na. Paano kung sinabi sa'yo ng doktor one day, I found a cancer sa'yo? Anong gagawin mo? You will start blaming God? Diba? Ayun. Pero, Magpapasalamat na ako sa lahat ng kaibigan. Kunin mo na ako, Lord. pero if you have peace, this is what 100% if you have peace, ganito ang pinag-iba ng peace galing kay Lord. Kahit na score mo bagsak sa'yo, assured ka na alam mo si Lord yung control. Period. Kasi si Lord yung control, alam mo parang ini-interest mo lahat ng mangyayari sa'yo. Kanino? Sa Kanya. Agree? Agree. Okay. Another illustration, another example. Kilala niyo naman si Gary V. Alam niyo ano sakit niya? Anong klaseng diabetes? Anong import? Hindi basta-basta diabetes yun. Type B. Insulin dependent siya. Insulin dependent. I saw kung ano ibig sabihin ng may kaibigan ako na insulin dependent at yung mga taong to, minsan hindi sila nagigising, may nagising sila. Hindi sila magigising, minsan masyado mababa yung blood sugar, magkatulog sila. Kailangan pag ginising mo sila, minsan, kunyari, rufa, ginigising mo, gano'n lang, umuungol lang. Narinig ka, hindi sila magising. Minsan kailangan mo i-shake, kahit i-shake mo na malakas, hindi pa rin nagigising. Dapat yung tao magkaroon ng will, magising ng pusa. Ganun yun. So, ganun kahirap yung insulin dependent. Na pag sumobra ka na makakain mo, alam mo yung kailangan moderation lahat. Okay. So, bakit ko sinabi siya? Kasi alam niyo ba, na dapat, sabi sa kanya ng doktor, dapat, hindi niya nagagawa yung nagagawa niya. Ano ba yung ginagawa niya? Lahat na ginagawa niya, dapat hindi niya nagagawa yun. Dapat wala siyang capability, dapat wala siyang energy, dapat wala siyang lakas na ginagawa niya. Bakit niya ginagawa? Ganito lang kasi. Kasi, he came to know the Lord, he gave his life to God, he gave his life to Jesus, and nag-deserve siya. Nag-worship siya kay Lord. Ngayon, ginagamit siya ng Lord sa showbiz to reach out yung iba. Para ipakilala si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mahal ka, etc. Yun. So, madaling salita, alam ni Gary V na may diabetes siya. Alam ni Gary V na meron daw concert niya eh. After ng concert, kaya tuwing nagko-concert siya, merong coke. Merong coke kailangan sa harapan niya. Hindi kailangan buwaba diabetes siya. Pero meron time, yung asawa niya, talagang hindi na raw siya gumagalaw. Kailangan ipasak yung sugar na parang candy sa kanya. Tapos pinagpe-pray lang siya. So, ibig sabihin, si Gary V, anytime, the word is anytime, pwede siyang mawala. That's a word, bottom line. Pero, iniisip niya ba yun? Hindi. Bakit? Kasi alam niya na kahit ganun yung sitwasyon niya, kahit ganun yung sakit niya, may sakit siya, bottom line is this. Si Lord yung may control ng buhay niya. Agree? So, iwanan ko itong tanong na to. Sino may control ng buhay mo? Kung si God na may control ng buhay mo, then wala kang dapat katakutan kahit may bagyo. Agree? Amen. Agree? Then, end ko sa ganito. End ko sa ganito. Ano sabi nyo kanina? Gusto nyo pumunta saan? Sa other side. Sino gusto pumunta sa other side? Okay. Sasakay ka ba sa bangka mo? Okay. Kung 100%, kung sinasabi mo si Lord may control sa buhay ko, ibig sabihin, si Lord kasama mo sa bangka. Agree? Kasama mo si Jesus sa bangka.
Okay. Paano ko sasabihin ko sa'yo pagpunta sa other side eh hindi smooth sailing? Marami kang haharaping bagay na hindi mo gusto. At tulad kanina, si Ate Mau nyo. Ate na si Mau, hoy! Yung tatlo kausap ko, si Ate Mau. Si Mau, tulad kanina. Nanay. Di ba? Pinapatayo ko dito, ayaw ya, pumunta rito, nakaupo pa rin. Bakit? Para sa kanya kasi hindi siya sanay ng ganun. Pero anong other side niya? Ito other side niya, sabihin ko na sa lahat ha, ito other side niya. One day, mag-i-speak yan sa maraming tao. Makausap niya mga CEO. Oh, totoo. Makausap niyan mga may-ari ng mga president ng companies. So, hindi pa pwede pag yun ang kausap mo, yung tipong, hey! Hindi pwede gano'n, di ba? Diba? Agree ba kayo? Okay, okay? So that's the other side. So, can we do this? Okay, so sabi niyo gusto niyo sa other side, ha? Okay. So, we're going to pray. Sabi ko, short lang yung message. Naka-ready ba yung langit? Oh, sige, go. Okay. Kapela na lang. Okay. So this is what we're going to do. Prepare ka. Okay. Mag-pray na ako, magka-pray tayo. Tapos, I'm going to pray a special prayer. Ito prayer na to, ganito lang. Simple lang. Simple lang. Ask natin si Lord. Sabi niyo, gusto niyo pumunta sa other side, ha? Yes. Magkalinawan muna tayo. Gusto niyo? Yes. Oh, okay. Asahan niyo yung bagyo this week. Ayoko na. Pwede na may klase? Okay? Hindi, when I said bagyo, okay, take note of this ha. Akala ko- Tatandaan nyo lagi ito ha. Ang bagyo po ay hindi laging dumarating sa form ng parang negative. Minsan may dumarating sa yung blessing. Akala Akala mo, ko ba okay? okay? Pag-ilang blessing na to. Pero minsan, Literally yung bagyo ko alam nyo rin ba, ito ha, alam nyo ba yung bagyo ng blessing minsan mas mapanganib pa kasi sa obvious na bagyo? Alam niyo bakit? Pag ang mga tao, close tayo kay Lord pag tayo maraming problema. Agree? Yes or no? Yes. Nakakatawag ka kay Lord, di ba? Oh, pag sobrang feeling mo blessed na blessed ka, may mga tao tumatawag kay Lord, nag-thank you. After that, sobrang blessed na blessed siya. Ini-enjoy niya na lang yung blessing. Na-enjoy. Si Lord, para napupunta sa sideline. Ganon. Pero pag tayo puro problema, yung problema sinusubukan natin sideline, si Lord yung focus natin. Yes or no? Totoo kaya, ako na-experience ko kaya yun. Yung dumating yung laptop, experience ko kaya yun. Ito kasing laptop na ito, blessing sa akin ng Lord to. Oh, so, alam mo yun, sa sobrang tuwa ako, oy Lord, ganito, Lord, mamaya tayo mag-usap, Facebook muna ako. Yun lang. Di mo gano'n, di ba? Oo. So, huwag gano'n huwag gano'n. Whether in times of problem or times of blessing, dapat, ang priority natin sino? Si God. Okay? Sakto, tapos na tayo sa kabigit. Okay, sige. Sige, let's pray. Lord, thank you for everything that you have done. Thank you for this time. And God, we just want, Lord, yung blessing mo, Panginoon. We just want, Lord, yung other side, yung pinaka-best para sa buhay natin. And God, right now, I just release your goodness. I just release your love. I just release your favor sa bawat isa. Lord, gusto namin pumunta on the other side. And today, tulungan mo po kami. Starting today, help us to go to the other side because this is what you promised. May bagyo man, blessing o hindi, hayaan mo ninyo makita namin, kasama namin kayo sa bangka. At hayaan mo ninyo na tatawag kami sa inyo, hindi lang dahil may kailangan kami. Pero ma-realize namin yung kayaman na binibigay mo kami ba. God, I release yung supernatural peace sa bawat isa. Nandito, I will release it in Jesus' name na hindi ko mananakaw. I release yung payamang ito. Simple-simple na itong gathering namin, Lord. Alam namin na hindi namin nakapag gusto namin. Nangyari, but we're believing kung ano man yung sinimulan mo, you're a God of new things. Tulad ito, tulad ngayon.
na meron kang iniintindi sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagkat pinili mo kami, God. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. God, as we're going to end it with the song, yung langit na aking nadarama, God, as we end it with the song, hayaan po ninyo na ito yung maramdaman namin, yung heaven, yung langit na ito, kasama ka namin, ma-realize namin kasama ka namin kahit anong gawin namin, hindi kami nag-iisa sa pagkakasama ka namin, Lord. Allow us to experience and allow us to feel how amazing it is na kasama ka namin sa bangka. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Can we sing you a song? Sa mga hindi nakakaalam, didictate na lang ni Ara yung lupa yun. Didictate naman ng lyrics. Ay, pag-ibig, at sa buhay ko, pag-alakad, ikalakas mo, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pumili. ikaw lamang mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihari. Ang awit ko'y iyong Can we sing it from the top once more? ang kailangan ko ay Pag-ibig ko. ay pag-ibig o Diyos sa buhay ko. O Diyos sa buhay ko. Ano? Ang galaka mo'y kalakasan ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan Ikaw ang nais ko. ikaw ang nais ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang kala mo nalakilain. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahami. Ang awit ko'y iyong ibig. Langit ang akin na dalawa. Langit ang aking nadarama. Tuwing kami Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Isa pa, kaya langit. sumalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. we end this song, we just want to say thank you. Lord, thank you for this week and we lift to you the rest of our week. We lift to you everything. Ikaw po'y manguna sa amin. Ikaw po manguna sa lahat ng gagawin namin, Lord, for this week. Thank you, Lord. Thank you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hindi na naman ng palakpak kayo. Saka naman alam ko, so mga kapatid, we end our service there. By the way, hindi ko makikita si Ray sa Tuesday. Ray, hindi ka rin daw. Alam mo, nalagpasan kita. Di ba birthday mo? Alam mo? Happy Kasi na yan, di ba? Oh, nalagyan na yan. So, pag-pray lang natin sila. Happy birthday! Happy birthday! Next week po, hindi ko alam kung saan tayo. Kasi magluluto yung mama ni Ray. Taga kinikilig ko rin. Magluluto yung mama ni Ray. Okay? But we will see kung ano, kung kailan i-move natin ang morning service. Huwag mag-alala. Yun, Tuesday. Tuesday? Oh, God will provide. Sa Tuesday birthday niya. Ray, ilang taong ka na? Teya, ilang taong ka na? 10. Sabay sila? Hindi. Yes. Palas kayo, 10. 10 years yung gap. 10 years yung gap. Sige, pag-pray natin. Pag-pray natin sila. Okay. Si ano? Ate Rachel, ito mag-pray. Adoration! Ate! Parang may iba naman, parang hindi naman ako lahat. Sige, pag-pray. Ay, tatayunin kami. Tumayo lang ako. Mas kakantaan na natin sa in advance. Yung cake namin sa Sunday na lang. Dunkin Donut naman daw. Pura na pa, pura tayo. Sige, sige. Sige, pag-pray natin sila. Okay, pag-pray natin. Pray. Sige, sige. Wala.
wala sa CR. Yes, Lord. Gabayan ko po si Ray. Sa nalalapit nawa po si Ray at si Diane ay mahanap yung kagalakan, Lord God, sa piling mo, Lord. Na walang material na bagay, Lord God, ang makakapantay sa kaligayahan dulot ng pagmamahal mo, Lord God. Yung glory mo, Lord, hayaan mo na maramdaman nila, Lord, ang kagalakan na mabuhay, Lord God, ay sana po patuloy nilang maramdaman, Lord, at patuloy mo po silang bigyan ng mga blessing, Lord God. Gabayan mo po sila, Lord, at sa bawat araw na sila yung nabubuhay at nawa po yung mag-receive silang blessing din po sa iba. Salamat po sa at kapiling po namin sila ngayon, Lord. Sa kapag kailangan po nila ng healing, Lord God, nawa po yung sa'yo sila lumapit. At